Kanina pa umiinom si Trina sa isang luxury bar, ang GR Bar, na pagmamayari ni Gab Rodriguez. Nagpapakalasing talaga siya. Nais niyang maglasing para makalimot sa sakit na nararamdaman niya. Alak ang sa tingin niyang sagot sa problema niya. I hate you. I hate you. Gino Rodriguez. Paputol-putol na sambit niya. I am Trina. Trina Samonte. Lasing na sabi niya sa sarili at muling nilagok ang bote ng alak. Nakakarami na siya at nakakaramdam na din siya ng pagkahilo. Maingay ang buong bar at halos nagsasaya ang mga tao doon. Tanging siya lang yata ang nagluluksa. Paano naman siyang hindi magluluksa? Kinasal na ang lalaking dapat niyang pakakasalan. Ano bang saysay ng buhay niya ngayong kinasal na si Gino sa ibang babae? Si Gino Rodriguez lang ang misyon na ibinigay sa kanya ng ama. Buong buhay niya, hinubog siya ng ama na kailangan isang Rodriguez ang mapangasawa niya. At dahil si Gino ang natipuhan niya, si Gino ang napili niya sa tatlong magkakapatid. Pero nabigo siya. Hindi niya nagawa ang nais ng kanyang ama na makasal kay Gino. Isa pang dahilan niya kung bakit andito siya sa bar at nagpapakalasing ay dahil sa ama. Tsak na sasamunan siya dito at pagsasabihan na naman ng kung ano-ano. Para sa kanyang ama, isa siyang walang kwentang anak dahil mula pa noon ay hindi niya mabihag-bihag si Gino. Mas lalo na ngayong kasal na si Gino. Mas lalo na siyang walang pag-asa at walang kwenta sa ama. Matapos maubos ang laman ng bote, tumayo siya mula sa kinuupan. Pasuray-suray siyang naglakad palabas ng bar. Kung saan siya pupunta ay hindi niya alam. Basta ang alam niya, hindi na siya pwedeng umuwi sa kanila dahil paniguradong palalayasin din siya ng ama. Papalabas siya ng bar nang biglang may makabunggong papasok. Ouch! Maarteng tuli niya. Nahawakan naman siya ng taong nakabunggo niya bago pa siya bumagsak. Are you okay? Tanong ng lalaki na agad niyang naamoy ang spicy cologne nito. Sinulyapan niya ang lalaki pero hindi niya ito masyadong maaninag dahil sa madilim na paligid. Inayos siya ng tayo na lalaki. Nagpasalamat naman siya at naglakad ng palabas ng bar. Lasing siya pero hindi naman ganoon kalasing. Kahit hindi niya naaninag ang lalaki kanina, panigurado niyang gwapo iyon. Amoy gwapo kasi. Naupo siya sa hagdan at pinagmasdan ng mga taong paruot paritong may mga kasamang partner at masayang naglalakad. Mabuti pa sila. Bulong niya. Buong buhay niya, isinentro niya ang sarili sa pagiging asawa ni Gino Rodriguez dahil yun ang gusto ng ama. Kahit simula pa lang ay ramdam na niyang hindi siya gusto ni Gino pero pinilit pa rin niya para masunod ang kagustuhan ng ama. Wala siyang naging nobyo sa edad niyang 23. Wala pa ni isang lalaki ang nakalapit sa kanya. May mga naligaw na agad naman niyang pinaprangka dahil lahat ng iyon kay Gino. Pero ngayong wala na siyang pag-asa pa kay Gino, may asawa na ito, ano pang silbi ng buhay niya? I hate my life, she whispered. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at naglakad pasakay ng elevator. Alam niya ang pasikot-sikot ng mataas na building na ito sa San Sebastian. Madalas kasi siya noong kabataan niya sa building, dating pasyalan at ngayon ay ginawang malaking luxury bar sa ibaba at mga condo unit sa itaas. Gawa ng mga Rodriguez, of course. Nagtungo siya sa rooftop. Malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Halos liparin ang hangin ng mahaba niyang buhok at suot na bestidang abot lang hanggang tuhod niya. Sinamyo niya ang malamig na hangin at naiyak muli. Naawa siya sa sarili dahil napakalaking failure niya. Wala siyang trabaho. Kahit nakapagtapos naman siya ng pag-aaral sa Colegio de San Sebastian sa kursong Fine Arts. Hindi kasi siya sigurado kung ano ang gusto niya noon at isa lang ang alam niya at laging sinasabi ng ama. Hindi na niya kailangan magtrabaho pa kung isang Rodriguez naman ang mapapangasawa niya. Panigurado daw na mamumuhay rin na siya kapag kinasal siya kay Gino Rodriguez. The fuck! Mura niya at naglakad sa gilid ng building. Mula sa kinatatayuan niya, nakikita niya ang mga naglalakihang mga building sa bayan nila. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga Rodriguez din na nagmamay-ari. Naisip nga niya ang buhay niya kung siya ang pinakasalan ni Gino. Magiging pagmamay-ari niya lahat ng kay Gino. Mamumuhay nga siyang reyna. Damn you, Gino!
for choosing other women over me. Damn you! Sigaw niya. Nais niyang ilabas ang sama na loob niya kay Gino. I hate you, Gino! I hate my dumb life! Patuloy lang siya sa pagsigaw at pag-iyak. Pakiramdam niya wala nang saysay ang buhay niya. Alam niyang kung uuwi siya sa bahay nila, sermo ng amang sasalubong sa kanya at mamaliitin siya ng ama. Isa lang ang misyon niya at hindi pa niya nagawa. Baka nga itakwil pa siya ng ama dahil sa nangyari. Isama pa ang kahihiyan ng pamilya niya sa mga nakakaalam na ikakasal siya sa isang Rodriguez. I need to end my life here. Bago pa ang pagtawanan ng mga tao. Umiiyak, nasabi niya at napatingin siya sa katamtamang bakod ng rooftop. Kaya niyang akyatin iyon. Umiiyak siyang umakyat doon. Sinilip ang ibaba. Nalula siya. Halos wala siyang makita dahil madilim ang buong paligid. I need to do this para matapos ng lahat. Umiiyak, nasabi niya. I hate everyone! I hate my life! Sigaw niya. Buo na ang desisyon niyang wakasan ang kanyang buhay. Hanggang doon na lang marahil ang buhay niya. Nang biglang may humila sa kamay niya, napatili siya at naramdaman na nahulog siya mula sa kinatatayo ang pader. Mabilis sa mga pangyayari. Bumagsak siya sa matipunong dibdib ng isang lalaki. Habang mahigpit ang hawak ng lalaki sa braso niya at isang kamay naman ay nakayakap sa dawang niya. Madilim ang buong paligid kaya hindi niya masyadong naaaninag ang lalaki. Pero naaamoy nito ang specimen cologne ng lalaki. Ito din ang amoy na naamoy niya kanina sa lalaking nakabunggo niya sa bar. Nagtama ang kanilang mga mata. Tanging malililim na ilaw at liwanag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kanila. Tila nag-uusap ang kanilang mga mata habang titig na titig sa isa't isa. Are you okay? He asked. His voice is husky and perfectly sexy. Tila naman siya natauhan nang marinig ang magandang boses ng lalaki. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaibabaw niya rito. Pagtayo, pinagpag niya ang bestida at inayos ang suot at buhok. Inis na binalingan ng lalaking pabangon mula sa semento. Napansin niya ang pagwiwi nito nang hawakan ng siko nito. Marahil nagasgasan ng siko nito sa biglang pagbagsak nila sa semento. Napakagatlabi siya at nag-iwas ng tingin. Sinulya pa ng pader na inakyat niya kanina. Balak na niyang tumalon talaga at wakasan ang lahat pero naudlot dahil sa lalaking ito. Inis niyang binalingan ang lalaki ngayon ay nakatayo na sa harapan niya. Kumunot ang noon niya habang nakatitig sa lalaki. Matangkad ang lalaking kaharap. Nakasuot lang ng casual na t-shirt at jacket, maong pants at Chuck Taylor shoes. Napalunok siya nang mapagmasdan ang mukha nito. Maganda ang hugis ng mukha nito. May balbas sa gilid ng pisngi. Napalunok siya nang maramdaman ang pagtibok ng puso niya habang nakatitig sa lalaki. Guwapo ito. As in guwapo. Lalaking lalaki ang itsura. Sa kauna-unahang pagkakataon may nakita siyang lalaking higit na guwapo kay Gino. May higit pa pala kay Gino Rodriguez. Who are you? Wala sa loob na tanong niya sa kaharap habang pilit na pinipigilan ang atraksyon na biglang naramdaman sa kaharap. Hindi niya mapigilan ang pagtibok ng kanyang puso habang nakatitig sa gwapong lalaki. It doesn't matter, miss. You're about to jump and kill yourself, hindi ba? Correct ang tanong nito. Oo, yun ang balak niya pero naudlot dahil dumating ito. Pasimpin niyang dilingon muli ang pader. She really want to jump and kill herself now. Wala na rin naman na siyang dahilan pa para mabuhay. Yes, I want to end my life, mister. And I want to end it now. Anya at akmang aakyat muli sa pader nang hilahin siya ng lalaki sa bewang payakap. Nagpumiglas siya at nagtitili nang buhatin siyang palayo sa may pader ng building. Nagtitili siya at parang batang nagpupumiglas nang buhatin siya ng strangherong lalaki. Get off me! Sigaw niya pero hindi siya binitawan ng lalaki. Nagulat siya at lalong nagtitili nang pasalin siya ng lalaki sa balikat nito. Nagpapadyak siya para ibaba siya ng lalaki pero parang wala siyang kabigat-bigat kung pasanin lang nito. Ibaba mo ako! Sigaw niya kasabay ang pagpadyak sa lalaki at pagsuntok sa likod nito. Pwede ba tumigil ka?
Sigaw na lalaki habang humahakbang. Ano ba? Ibaba mo ako! Tili pa rin niya at napansin na papasok na sila sa pintuan kung saan siya dumaan kanina. Pagpasok sa loob, agad siyang binaba ng lalaki at isinara ang pintuan. How dare you para makalam sa akin? Galit na tanong niya at umigkas ang kamay para sampalin ng lalaki pero nahuli nito ang kamay niya. Don't you dare, miss! Banta nito at masamang tingin ay pinukol sa kanya. Nakaramdam siya ng takot sa lalaki at lalong umigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. I don't know what's got in your head, miss, but killing yourself is not fucking answering your problem. Mariing sabi nito habang mahigpit na hawak-hawak ang kamay niya. Kumunot ang noo niya. Sino ba ito para sabihan siya? Hindi naman ito alam ang pinagdadaanan niya. For me, it is the answer. Killing myself is enough to escape all of this dumb problem. Hiyaw niya at marahas na binawi ang brasong hawak ng lalaki. You don't know my problem, mister, kaya huwag mo kong pakalaman. Sigaw niya at buong lakas na itinulak ang lalaki. Napasadsad ito sa pintuan. Nakakuha siya ng pagkakataon para makaiwas sa lalaking pakialamero. Mabilis siya nagtatakbo pababa ng hagdan. Sandali! Pabayaan mo ako! Sigaw niya. Miss! Tawag ng lalaki sa kanya. Leave me alone! Pabayaan mo ako! Tili niya at mabilis na inalis ang bag na nakasabit sa katawan. Ibinato niya ang bag sa lalaki para huwag na siyang sundan pa at hayaan na lang. Wait, miss! Sandali! Tawag ng lalaki sa kanya pero nagtuloy lang siya. Mabilis siyang sumakay sa elevator nang bumukas iyon. Hindi niya kilala ang lalaki pero alam niyang nais lang siyang tulungan nito. Nais iligtas sa pagpapakamatay na gagawin niya. At nagawa naman ng lalaking iyon na pigilan siya dahil napatibok nito ang kanyang puso sa kauna-unahang pagkakataon. Sino kaya siya? Nang makalabas ng building, agad siyang sumakay ng taxi. Nagpahatid siya sa condo unit ng nag-iisa niyang kaibigang si Geraldine. Wala na siyang matatakbuhan pa. Hindi siya pwedeng umuwi sa kanila. Hindi siya pwedeng umuwi sa unit ng Kuya Dylan niya. Tsak na sasarmonan lang din siya ng kapatid. What? Saan ka naman pupunta? Gulat na tanong ni Geraldine nang sabihin sa kaibigan na aalis siya ng San Sebastian at kailangan niya ng pera. Wala siyang pera dahil alam niya, soon puputulin na ng ama ang mga cards niya. Wala siyang cash dahil wala naman siyang trabaho. Umaasa lang siya sa mga magulang sa Kuya Dylan niya. Please, Geraldine, mababaliw ako kapag nanatili pa ako dito sa San Sebastian. Pakiusap niya sa kaibigan. Alam niyang alam na ng kaibigan ang problema niya dahil isa ang ama ni Geraldine sa mga shareholders sa kumpanya ng mga Rodriguez. At kanina sa meeting alam niyang dinala ni Gino ang asawa nito para ipakilala na sa mga shareholders ng kumpanya. Fine, patitiis ba naman kita? Make sure na huwag mong pababayaan ang sarili mo. And please, bumalik ka once na okay ka na, Trina. Sabi ng kaibigan. Tumango lang siya sa kaibigan. Kung alam lang ng kaibigan na this is her second life, kung hindi lang dahil sa lalaking iyon baka pinaglalamayan na siya ngayon. Halika nga dito. Sabi ng kaibigan at niyakap siya. Mahigpit din niyang niyakap ang kaibigan. Matapos makausap at makahiram ng pera kay Geraldine, umalis na siya sa condo unit ng kaibigan. Kung saan siya ngayon pupunta ay hindi niya alam. This is the reality. Trina, bulong niya sa sarili. Magsisimula siyang muli ng kanyang bagong buhay. Baka kaya hindi niya nawakasan ang kanyang buhay kanina ay dahil may dapat pa siyang gawin sa buhay niya. Baka matapos ang sakit at hirap at kaligayahan naman ang susunod na dadanasin niya. I'm going to start a new life. New Trina Samonte. Not the old one na always nakadepende kay Kuya Dylan at kina Dad at Mommy. Sabi niya sa sarili. Malalim ang ngiti niya sa labi nang lumabas ng salon. Nakangiti niyang hinawakan ng bagong gupit na buhok. Ang dating mahaba at maganda niyang buhok ay pinaputulan na niya. Hanggang balikat na lang ang dati niyang mahabang buhok. Parte ng pagbabagong buhay niya ang pagpapaiksi ng buhok. Gumaan naman ang pakiramdam niya. Isa pa sa ikinatutuwa niya sa bagong simulang gagawin niya ay wala na siya sa San Sebastian. Malayo na siya kay Gino. Malayo na siya sa kanyang ama. Hindi na niya maririnig ang mga sermon ng ama. Isa pa walang nakakaalam kung nasaan siya.
Wala siyang cellphone, naihagis kasi niya ang bag sa lalaki kagabi. Maaga siyang bumiyahe papuntang San Rafael. Sa San Rafael kasi nakatira ang dating niyang yaya na si Yaya Flor. Matagal nang umalis sa kanila si Yaya Flor dahil nais na daw nitong makasama ang pamilya nito na sa San Rafael naninirahan. May kalayuan ng San Rafael sa San Sebastian. Ang huling balita niya kay Yaya Flor na mamasukan daw ito sa isang pinakamayaman sa San Rafael. Kaya naglakas loob siyang magtungo dito dahil alam niyang madali niyang mahahanap si Yaya Flor. Malaki at maganda ang San Rafael. Probinsya ang dating nito. Hindi tulad sa San Sebastian na puro nagtataas ang building ang makikita niya. Sa San Rafael, halos bundok at mga puno ang madadaanan. May dagat din. Masasabi niyang maganda ang probinsya ng San Rafael. Sa pagtatanong niya kung sino ang pinakamayamang pamilya sa bayan na iyon ay napag-alaman niyang pamilya sa Maniego ang sinasabing pinakamayaman sa San Rafael. Itinuro din ng napagtanungan niya kung saan niya makikita ang asyenda sa Maniego. Mula sa plaza, sumakay siya ng tricycle. Nag-enjoy naman siya sa unang beses na pagsakay niya ng tricycle. Pakiramdam niya isa na siyang ganap na tao dahil ginagawa na niya ang ginagawa ng karamihan. Dito na po, miss. Sabi ng driver nang huminto ang tricycle. Pagbaba niya, agad niyang nakita ang malaking gate na may arkong asyenda sa Maniego. Napangiti siya. Ito na nga ang hinahanap niya. Nagbayad siya sa driver at agad na lumapit sa mataas na gate. Naisip bigla kung pwede kaya siyang pumasok sa loob. Manong, pwede po bang dumaan dito? Tanong niya si driver na papaalis pa lang. Pwede, miss. Yun nga lang, malayo pa lalakarin mo bago ka makarating sa bahay. Sagot nito. Tumango siya. Asyenda sa Maniego. Bulong niya at tinulak pabukas ang malaking bakal na gate. Naglakad siya sa malawak na bakura na halos mga naglalakihang mga puno ang nakapalibot sa buong paligid. Wala siyang idea sa mga asyenda pero sa pagkakaalam niya, may asyenda din ang mga Rodriguez. Hindi nga lang niya alam kung saang lugar. Napapangiti siya sa maganda at malinis na paligid. Parang napakapayapa ng buong lugar. Parang ang sarap mag-isip at magmuni-muni. Parang kung dito siya titira ay wala siyang magiging problema pa. Ang swerte naman ng mga nakatira sa ganitong lugar. Bulong niya. Sa paglalakad niya may narinig siyang mga yabag na kung ano at nagtatawanan ng mga paparating. Mabilis siyang nagkubli sa mga malalaking puno. Baka kasamay-ari ang paparating at makita siya. Baka pag-isipan pang magnanakaw dahil bigla na lang siyang pumasok sa loob ng bakuran. May nakita siyang 2 kabayong paparating at may sakay. Una niyang napansin ang lalaking nakasakay sa kulay brown na kabayo pero hindi niya masyadong nakita ang mukha nito. Sumunod na napansin niya ay ang puting kabayo at ang babaeng sakay nito. Kumunot ang noon niya nang huminto ang mga ito malapit sa pinagtataguan niya. Isiniksik niya ang sarili sa puno sa takot na makita siya ng mga ito. Bumaba ang mga ito sa 2 kabayo. I won't bet, sweetheart. Sabi ng lalaki at agad na lumakad palapit sa babae at ikinawit ang mga kamay sa maliit na bewang ng babaeng nakabralat lang. Kitang-kita ang hubog ng katawan nito at laki ng hinaharap nito. Sexy ito. I let you want the bet, of course. Malambing na sagot ng babae at tinawakan ang mukha ng lalaki. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki dahil nakataliko dito sa kanya. Nakaharap naman sa kanya ang babae. Masasabi niyang maganda ang babae at may magandang pangangatawan. Alam din niyang may kaya ang babae. Pansin niya sa branded na suot nitong leggings at bralette. Napangiwi siya nang maghalikan ng 2. Lalo naman niyang isiniksik ang sarili sa puno. Nakakahiya naman kung makita siya ng mga ito. Pero hindi niya inalis ang mga mata sa 2. Napalunok siya habang nakatingin sa paghahalikan ng 2. Parehong magaling humanik ang mga ito. Sumunod naman ay napasingap siya na makitang bumababa ang kamay ng lalaki sa may pang-upo ng babae. Kitang-kita niyang nagustuhan ng babae ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Ewan niyo kung bakit tila nakaramdam siya ng inggit. Never pa kasi siyang na-experience ang ganoong bagay. Ganito siguro talaga pag may jowa ka. May makakahalikan ka at may hahaplos sa'yo kung saan. Wala pa kasi siyang nagiging nobyo. Ni wala pa nga siyang first kiss. Kahit si Gino, hindi siya nito hinalikan. Baka nga, hindi talaga siya gusto ni Gino. Halos lumuwa na ang mga mata niya kakanood sa 2 tila walang balak tapusin ang painit na ginagawa ng mga ito.
Kung wala lang sa labas ang dalawang ito, baka kung saan na umabot ang ginagawa ng mga ito. Mayro, narinig yung bulong ng lalaki sa babae. Sure, kinikilig na sagot ng babae sa lalaki. Nang maghiwalay ang mga ito, humarap sa may dako niya ang lalaki at napakunot ang noon niya nang makita ang mukha nito. Naramdaman din niya ang pagtibok ng puso niya na makita ang gwapong mukha ng lalaki. Siya ba yun? Tanong niya sa sarili habang nakasunod ng tingin sa lalaki. Napahawak siya sa dibdib na biglang naging abnormal ang tibok. Sumakay muli ang dalawa sa kabayo at mabilis na nagpatakbo mga ito. Lumabas siya mula sa pinagtatago ang puno at sinundan ng tingin ng dalawang kabayong tumatakbo. Siya yun. Hindi ako pwede magkamali. Siya ang lalaking pumigil sa akin sa building. Bulong niya. Siya ang lalaking pumigil sa akin na magpakamatay. Trina, iha! Nakarating ka! Bulalas ni Yaya Flor na makita siya. Sa wakas nakarating siya sa bahay sa loob ng asyenda. Mula sa may gate nilakad na niya kaya halos lawit na ang dila niya nang marating ang mga pabahay. Iilan lang ang mga pabahay sa loob ng asyenda. Kumbaga pahingahan lang ng mga tauhan sa loob ng asyenda. Pero napag-alaman niyang ang Yaya Flor niya ay doon na literal na nakatira. Wala na kasi ang mga anak nito sa San Rafael. Nagsipag-asawa na daw ang mga ito at lumipat na ng ibang bahay. Pinapasyal-pasyalan na lang daw ng mga ito si Yaya Flor. Bago siya nagtungo sa San Rafael, nakausap niya ang kanyang Yaya Flor sa problemang nais niyang takasan. Nais muna niya makaiwas sa daddy niya na paniguradong galit na galit sa kanya dahil iisa lang ang misyon niya ay hindi pa niya nagawa. Yun ay ang makasal siya kay Gino Rodriguez. Lalayo na muna siya pansamantala. Pag malamig na ang lahat, sa kanya haharapin muli ang daddy niya. Yaya Flor! Magiliw na tawag niya sa dating tagapag-alaga. Niyakap niya ito ng mahigpit. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Yaya Flor niya, anak ang turing nito sa kanya. Dahil nagkaedad na kaya lang naman umuwi si Yaya Flor sa San Rafael at dahil nga wala na ang mga anak nito at mag-isa na lang kaya daw namasukan na lang ito sa asyenda sa Maniego. Ang asyenda sa Maniego daw ang pinakamalaking asyenda sa bayan ng San Rafael. Mukha nga naman ito ang pinakamalaki dahil lawit na ang dila niya nang marating ang bahay ng Yaya Flor niya. Pumasok sila sa loob ng katamtamang laki ng bahay na yari sa kahoy. Isang palapag lang iyon at sa pagpasok mo, kita mo ng lahat. Sala, kusina, isang silid at banyo. Napalunok siya habang pinagmamasdan ng kabuuan ang bahay. Walang screen na mga kahoy na bintana pero mukhang presko naman. May maliit na salasat na kahoy. Mukhang komportable naman, ganoon din ang dining kahoy na mesa, ang dalawang mahabang kahoy ang upuan. Pasensya ka na, Trina, ha? Dito na lang kasi ako namamalagi. Hindi na ako lumalabas ng asyenda. Sabi ng Yaya Flor niya. Marahil napansin ang pagkailang niya sa bahay. Sanay siya sa karangyaan. Isa siyang sa Monte. Isa ang pamilya nila sa kinikilala sa bayan ng San Sebastian. May malalaking negosyo ang kanyang ama. Kasama na dyan ang Rodriguez sa Monte Hospital. May malaking share ang pamilya nila sa ospital na iyon, kung saan isa ding doktor ang Kuya Dila niya. Nasa kanya na ang lahat. Pera, ganda, talino, lahat. Lahat na nasa kanya na. Ngunit kahit nasa kanya na ang lahat, hindi pa rin niya naiwasan ng masaktan at mabigo sa larangan ng pag-ibig. Tinanggihan kasi siya ng isang Gino Rodriguez. Kaya nga siya napadpad ng San Rafael para gamutin muna ang sugat at sakit na likha ng pagkabigo niya kay Gino. Dito na muna magiging silid mo, ha? Sabi ni Yaya Flor nang magtungo sila sa silid na wala namang pintuan. Tanging kortina lang ang tumatakip sa pasukan. Muntik pa siyang mapangiwi nang makita ang papag. Walang malambot na kama. Ganon din ang isang bintana na may tabing lang na kortina at pumapasok ang malamig na simoy ng hangin. Pilit siyang napangiti. Kailangan niyang pagdaanan ng mga bagay na ito para magamot ang sugat niya. Para makalimutan na niya si Gino Rodriguez. Para sa pagbabalik niya ng San Sebastian, bagong Trina sa Monte na ang haharap sa mga tao doon. Napahawak siya sa maiksim buhok. Nagawa din niyang paputulan ng maganda at mahaba niyang buhok, parte ng kanyang pagbabago. Humugod siya ng malalim na paghinga at ngumiti. Paulit-ulit na binubulong sa sarili na kaya niya ang bagong buhay.
Sana'y magustuhan mong pamamalagi mo dito, Trina. At sana makatulong ang pamamalagi mo dito sa asyenda para maghihilom ang sakit na nararamdaman mo. Litanya ng Yaya Flor niya sa kanya. Salamat po Yaya Flor sa pagtanggap sa akin dito. Wala na po kasi akong ibang mapupuntahan. Sagot niya at niyakap ito. Para na rin kasi niyang nanay si Yaya Flor. Matagal na niya itong nakasama sa bahay nila kaya malapit siya dito. Pinaghanda din siya ni Yaya Flor ng mga pagkain na galing sa asyenda. Mayaman ang asyenda dahil kompleto ito. May gulayan at prutasan at may palaisdaan din daw sa may dulo na para daw sa mga tauhan para may mapapagkuhanan daw ang mga ito ng makakain. Mabait po sigurong may-ari ng asyenda. Sabi niya habang kumakain ng hinog na mangga. Ngayon pa lang yata siya nakakain ng ganito katamis na mangga. Mabait ang mga Samaniego, lalo na sa aming mga katuwala nila dito sa asyenda. Sagot ng Yaya Flor niya habang ipinaghihiwa pa siya ng mangga. Tanim din po ba ito dito sa asyenda? Usisa niya dahil masarap talaga ang mangga. Hindi, galing ito sa kabilang asyenda. Sa napangasawa ni Ma'am Iya. Tumangutang lang siya sa sinabi nito at naalala ang lalaki at ang babaeng nakita niya kanina sakay ng kabayo. Yun kaya si Iya at ang asawa nito? Binaba niya ang kinakaing mangga at sumulyap kay Yaya Flor. Hindi siya pwede magkamali. Ang lalaki nakita niya kanina ang pumigil sa kanyang magpakamatay at masasabi niyang nagligtas sa buhay niya kaya hanggang ngayon ay buhay pa siya. Andito po ba ang anak ng may-ari ng asyenda? Tanong niya. Curious kasi siya kung sino ang lalaking nakita niya kanina sa asyenda. Ang lalaki din pumigil sa kanya sa pagpapakamatay. Si Sir Carl ang namamahala dito. Halos dito na nga rin siya sa asyenda nakatira. Carl. Ulit niya sa pangalang binanggit ni Yaya Flor. Andito po ba siya sa asyenda ngayon? Panguusisa niya. Nais niyang makasiguro kung ang lalaking nakita niya kanina ay ang lalaking nagligtas sa kanya sa kamatayan. Hindi niya makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabi kung saan handang-handa na niyang wakasan ang kanyang buhay dahil kay Gino Rodriguez. Ang gabing iyon din siya nakakita ng lalaking higit kay Gino. Mas gwapo kay Gino at mas maapil kay Gino. At higit sa lahat, napabilis ng lalaking iyon ang tibok ng kanyang puso. Oo, si Sir Carl kasi ang namamahala sa asyenda, kaya dito na siya nakatira. May malaking bahay sa gitna ng asyenda. Doon ang mansyon ng mga Samaniego. Tumangutang siya kay Yaya Flor. Aalamin niya kung si Carl nga ang lalaking iyon. At kung ito si Carl, kailangan niyang gumawa ng paraan para mapalapit kay Carl. Buong buhay niya nakasentro lang kay Gino Rodriguez sa pagiging Mrs. Rodriguez niya. Wala siyang ibang lalaking nakitang hihigit pa kay Gino. Para sa kanya, si Gino na ang pinakagwapo, maapil, matalino, lahat. Lahat na kay Gino. Until that night, she met this man better than Gino Rodriguez. She is Trina Samonte. She can do anything to get what she wants. Siguro nga nabigo siya kay Gino, but not this time. Sisiguraduhin niya ang kanyang tagumpay. Pumasok sa isip niya ang babaeng kasama ng lalaki kanina. Naghalikan pa nga ang mga ito. Bigla siyang kinabahan at nagkibit ng balikat. Paano kung may asawa na ito? Binata pa po ba si Carl? Tanong niya kay Yaya Flor na kinagulat pa nito. Sumilay ang ngiti ng mga labi ni Yaya Flor nang sulyapan siya. May kakaiba sa tingin at ngiti nito. Trina, iha. Binata pa si Sir Carl. Nakangiting sagot nito. Si Carl nga kaya ang lalaki nakita niya kanina? Paano kung hindi? Paano kung si Iya pala iyon? Ang sinasabing kapatid ni Carl at asawa pala nitong lalaki kanina? Si Iya po nandito? Hindi niya mapigilang itanong. Kailangan kasi niyang malaman. Wala si Iya dito. Sa pagkakaalam ko, nasa San Sebastian. Sagot ng Yaya Flor niya. Napangiti siya. Si Carl nga marahil na nakita niya kanina pero sino ang babaeng kahalikan nito? Muli niyang sinulyapan si Yaya Flor. Huling tanong na lang po, Yaya Flor. Nahihiyang sabi niya. Ano yun? May nobya po ba si Carl? Matagal bago nakasagot si Yaya Flor at nakamata ito sa kanya. Tila alam na niya ang sagot. Panigurado nobya ni Carl ang babaeng kahalikan nito kanina. Humugot siya ng malalim na paghinga at nagkibit balikat. May nobya si Sir Carl? Si Claire?
May lungkot sa tono ni Yaya Flor. I see. Nalungkot niyang sagot. Kung saan-saan na umabot ang isip niya kay Carl. May nobya naman pala ito. At sa nakita niya kanina sa mukha, malalim na ang samahan ng mga ito. Sa nakita niyang paghahalikan ng mga ito, tsak na umaabot na hanggang kama ang mga ginagawa ng mga ito. Hindi ko gusto si Claire para kay Sir Carl. Napaangat ang ulo niya at napatingin kay Yaya Flor. Bakit ho? Napakaarte ng babaeng iyon. Kung manamit parang binibilad ang katawan sa mga tao. May inis na sagot nito. Matagal na po ba sila? O si isa niya? Ewan niya, wala pang ang katiyakan ay isang tao lang ang pinag-uusapan nila ni Yaya Flor pero todo o sisa niya siya. 1 taon mahigit siguro. Matagal na rin pala. Bulong niya.